Sumigaw ang lalaking naka-white shirt sa bida na huwag kang makialam dito. Kung ikaw ay malikot na masangkot at matamaan ng aming mga pag-atake, hindi kami mananagot pag ikaw ay nasaktan. Ang bida ay tumayo mula sa kanyang upuan, kinuha ang bag, at tumugon na naiintindihan niya. Sinabi niya kay Lily na dadalhin nila ang mga bag sa kotse, at sumang-ayon ang batang babae na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang lalaking may berdeng daliri ang umatake sa Gal-Ame at sumisigaw na nagtatanong kung bakit hindi sila nagpuputol. Isang lalaking may kalasag ang hamarang sa pag-atake at sumigaw na nagtatanong kung saan siya nakakuha ng napakaraming kapangyarihan. Hinawakan ng isa sa mga Gal-Ame ang lalaking naka-green jacket. Utos ng lalaking naka-gray shirt na putulin muna ang mga Gal-Ame. Si Yoonji ay nagsasabi sa bida sa pamamagitan ng isang tool sa communication na dapat siyang lumaban. Inilagay ni Lily ang mga bag sa kotse. Sinabihan ni Yoonji ang bida na isang hit lang ay sapat na para ma-claim nila ang loot. Ngumiti ang bida at sinabihan ang dalaga na huwag mag-alala. Tinignan ang nilalang sa kanyang likuran at sinabing hinding-hindi siya matatalo sa kasalukuyang kapangyarihan niya ngayon. Masayang inaatake ng snail ang kanyang mga kaaway na parang pinaglalaron lang sila. Sumigaw ang isa na pinag-iingat niya ang tank sa mga tentacles ng snail, dahil itong snail na ito ay kayang tunawin ang mga kalasag. Hinawakan ni Hang ang kanyang kamay na nasugatan at sumigaw kasama ang mga tangke na umatras at maghanda sa pag-atake mula sa malayo. Ang mga tangke ay tumatakbo palayo sa malaking snail. Ang isa sa kanila ay sumisigaw na hindi siya tulad ng mga maliliit na slug na iyon. Ang bida ay nakaupo sa kotse na kasama si Lily. Nagtatanong si Lily kung kailan sila matagal manood, na naka-cross-arm at sinabi iyon hanggang sa umalis silang lahat. May sumigaw sa lalaking may batong kamay na tumakbo ng mas mabilis. Minumura siya ng kanyang kasamahan sa pagsugod ng mag-isa sa kanila. Umiling siya at humingi ng tawad. Ito si Wang Guho na galing sa Black Hound Guild, tinatawag siyang Pushover King. Ang lalaking nakaitim na kamiseta at may nasirang espada ay sumisigaw na ang lahat ng kanyang mga sandata ay corroded. Sigaw ng blonde na lalaki na yung mga bagay na iyon, unti-unti na itong lumalaki. Inutusan ng komandante ang mga mandirigman na umatras. Ang mga kalahok sa labanan ay tumakas sa halimaw. Si Guho, na halos umabot na sa mga Gal-Ame, ay humiling na dalhin siya. Tinawag siyang tanga ng isang boses at inutusan siyang gamitin ang kanyang kakayahan para makatakas. Siguro na may mga kamay na bato ay nabalot ng isang Gal-Ame. Dinala ng halimaw ang lalaki sa kanyang bibig at hiniling niyang tulungan siya. Tinanong ng bida ang iba pang kalahok sa labanan kung paano nila matatawag ang kanilang sarili bilang mga kasama. Pinutol niya ang Gal-Ame ng halimaw. Malakas na sumisigaw ang halimaw sa sakit. Bumagsak si Guho sa likod ng bida at nagpasalamat sa kanya. Ang bida ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na hindi ito kung paano niya dapat gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Idinagdag niya na kung gusto niyang malaman kung paano ito gagawin ng tama, dapat niyang hanapin siya pagkatapos ng laban. Siguro na nakadapa sa lupa ay natigilan na tumingin siya sa bida na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang bida na may mabagsik na hitsura ay nagsabi kay Lily na sila ay nagsisimula at si Lily sa likod niya ay kinuyam ang kanyang kamay at sumang-ayon sa kanya. Lumitaw ang isang maliwanag na apoy at isa sa mga nanunood na mandirigma ay sumisigaw at nagtatanong kung saan nagmula ang napakaraming apoy. Isang drone ang lumilipad sa kalangitan sa ibabaw ng apoy. Si Yoonji ay nagsasabi sa bida na tumingin sa iba pang mga superhuman at huwag kumilos ng padalos-dalos.
Idinagdag niya na ang koponan ng suporta ay darating sa loob ng 5 minuto kaya dapat mong hintayin na magkasama silang lumaban. Ang bida ay tahimik na nakatayo malapit sa apoy at sinabi na sa loob ng 5 minuto ay darating ang tulong sa iba kaya mas mahusay na kunin ang lahat ng pagnakawan para sa iyong sarili. Si Yoonji na may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha ay sumisigaw na wala silang pakialam sa lahat ng pagnanakaw dahil ito ay masyadong mapanganib. Idiniin ng bida ang kanyang mga daliri sa tagapagbalita at sinabihan si Yoonji na huwag mag-alala dahil matatalo niya ito at babalik ng hindi nasaktan. Naalala ng bida na ito ay isang hindi pangkaraniwang na halimaw kaya mayroong isang entry tungkol dito sa isang may larawang libro. Naaalala niya ang isang libro na may impormasyon tungkol sa halimaw na ito na tinatawag na Giant Stinky Snail. Naisip ng bida na mahalagang alalahanin ang diskarte para talunin ang mga halimaw sakaling magkaroon ng emergency. Inakala ng bida na apoy ang kanyang kahinaan dahil tiyak na bumagal ito pagkatapos nilang sinindihan. Tumalon ang bida papunta sa snail, at sinabihan si Lily na i-cover siya. Ibinuko ng batang babae ang kanyang mga braso sa mga gilid, na bumubuo ng apoy sa itaas ng kanyang sarili, at sumagot sab-ida ng may pagsang-ayon. Ang mga galame ay sumugod patungo sa bida at naisip niya na ang mga galame nito ay may mahusay na kakayahan sa pagbabagong buhay at maaaring mabawi ng napakabilis, kaya kailangan ko ng tulong ni Lily. Pinutol ng bida ang mga galame ng higanteng snail at tumakbo sa kanyang kanan, at pagkatapos ay inutusan si Lily na kumilos ngayon. Si Lily na sumunod sa utos ng bida ay pinakawalan ng maraming fireball patungo sa higanteng snail, ang halimaw na tinamaan ng maraming fireball sa kanyang galami, ay agad hindi na nakagalaw. Ang bida ay agad na tumakbo pagkabagsak ng mga galami ng snail, at hindi nakalimutan ng bida na pinuri si Lily sa magandang ginawa nito at sinabihan niya na magpatuloy. Sa narinig na papuri ng bida agad humaba ang ilong ni Lily sa bilib sa sarili. Maraming magkahiwalay na galami ang nakahiga sa lupa. Iniisip ng bida na kapag ang karamihan sa mga galami nito ay nawalan ng kakayahan, ang halimaw ay magtatago sa loob ng kabibi nito upang mabawi ang katawan nito. Inisip na parang katulad ng sa guidebook, nakablock ang pagbubukas nito. Lumapit si Lily sa bida, at tinanong siya kung naharangan, at dinagdag na kung ano na ang dapat gawin nila ngayon. Naglabas ang bida ng isang matulis na bagay na metal, at sinabing gagamitin nila ang kinuha nila sa kotse. Naisip niya ang isang halimaw na shell, at naisip na ito ay hindi kapani-pani walang malakas, kaya kailangan niyang maglayon sa iba't ibang lugar at targeting ang mga shinaan nito. Itinuon niya ang asul na enerhiya sa kanyang mga kamay, at inilagay ang dulo ng matulis na bagay sa shell. Idinikit niya ang kanyang sandata sa shell. At pagkatapos ay swings niya ito sa isang punyal, at tinutukoy tuloy niya ito. Si Lily, nanunood sa ginagawa ng bida ay sa isip na bored na siya. Ang isa sa mga tao sa labanan ay tumingin sa apoy, at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa doon. Naalala ni Duho kung paano sinabi sa kanya ng bida na mali ang kanyang paggamit sa kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay iniisip kung nagsasabi siya ng totoo ang bida na malalim na napabuntong hininga sa pagod. Nakita natin na nagmartilyo siya ng maraming metal pin sa shell, at sinabing oras na para magpatuloy sa huling yugto. Maraming mga bitek ang natitira sa shell, at naisip ng bida na pagkatapos gawin ang panlabas na gawain, kailangan kong i-target ang gitna ng shell, at umatake gamit ang pinakamalakas na solong strike na magagawa ko ngayon. Itinuon ng bida ang asul na enerhiya sa kanyang kamao, at umindayog sa shell. Mas maliwanag.
Lumilitaw ang kaluskos na enerhiya sa paligid ng kamao. Ginamit niya ang Ocean Marshall Technique, Lightning Fist. Pagkadapo ng suntok niya sa shell, may malakas na kuryente ang lumabas. Kumunat ang mukha niya sa sakit, electrically circulate sa pagitan ng mga metal na pako. Nabasag ang halimaw na shell. Bumagsak sa lupa ang bida at ang halimaw. Naisip niya na sa panahon ng pagsubok, naisip niya na ang paggamit ng diskarteng ito ng 2 beses ay magiging labis na labis. Ngunit ang kanyang katawan ay napakahina para gamitin ang martial arts na hindi siya maaaring gumanap. Si Lily tumakbo sa bida, at tinanong siya kung okay lang siya. Tinapik niya ang bida gamit ang kanyang binti na tinatanong kung na-paralyzed. Nangit-ngit ang ngipi ng bida sa inis kay Lily, at sinabi sa batang babae na dapat niyang tulungan siya. Tinulungan niya itong bumangon, at sinabi niya na sa palagay niya ay nadaig siya ng mga ito. Tinanong ni Lily ang bida kung posible bang tanggalin ang firewall, at sumagot siya na kailangan niya itong hawakan ng kaunti, dahil sinubukan nila ng husto, kaya kailangan nilang kunin ang lahat ng loot. Inilagay ng bida ang chopped tentacle sa isang bag na hawak ng babae, at ipinaalam sa kanya na ang kanyang karne ay napakalambot at mayaman sa mga sustansya. Tinanong ni Lily kung totoo ito, na may masayang ekspresyon sa mukha ng bida na ito ay perfect na ingredient para sa Mana Nutrition Stew, masaya na pasabi si Lily sa snail chicken. Sinabi niya na ito ay sapat na, pagkatapos ay nagulat siya nang makipag-ugnay sila sa kanya sa pamamagitan ng communicator. Ang taong mula sa tagapagbalita ay nagtanong sa bida kung kamusta siya, at pagkatapos ay idinagdag na ito ang kapitan ng pangalawang koponan na si Bang Woo-hyuk, at siya ay ipinaalam tungkol sa kanyang sitwasyon, kaya ngayon sila ay lalabas. Ang bida ay sabik na sumisigaw sa kanila na maghintay, at ipaalam sa kanila na dapat silang pumasok kapag tinanggal niya ang firewall. Nagsisimula siyang mabilis na i-cut ang halimaw, at naisip na hindi pa niya nakuha ang pinakamahalagang bagay. Tinanong ng commander ng pangalawang pangkat ang bida kung hindi ba mahirap para sa kanilang dalawa na labanan ang snail, at pagkatapos ay sinabi na narinig niya na ngayon ang kanyang unang araw sa trabaho, kaya hindi siya dapat lumampas. Kinuha ng bida ang isang party ng galami ng snail, at sinabi kay Lily na maaari niyang alisin ang apoy. Ang nagninangas na pader, malapit sa kung saan nakatayo ang ilang mandirigma, ay nawala. Isang lalaking kayumanggi ang buhok na nakaitim na sando na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha na tumuturo sa bida, at tinanong siya kung natalo niya ang halimaw. Ang bida, na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumugon na siya ay lumaban hanggang kamatayan, ngunit sa kabutihang palad, siya ay maswerte. Ang dilaw na damit hindi makapaniwala sa nagawa ng bida. Si Hang, nagulat, ay nagtatanong kung paano nagagawa ng bida ang hindi kayang gawin ng lahat. Ang bida ay nanginginig at hinawakan ang kanyang balikat, pagkatapos ay tinanong si Hang kung maaari niyang iwanan ang paglilinis para sa kanila. Siya ay tumugon sa bida na hindi kailangang mag-alala, at umuwi. Idinagdag niya na kung ang bida ay malubhang nasugatan, na mas mabuti para sa kanya na bumalik sa guild, kung saan siya gagamutan. Naaalala ng bida kung paano sinabi sa kanya ni Yoonji na may galit na ekspresyon sa mukha na kung siya ay nasugatan, alam niya kung ano ang mangyayari. Ang bida, na may pag-aalala sa kanyang mukha, ay tumugon na siya ay magpapahinga muna. Si Lily na may galit na ekspresyon sa mukha ang nagsabi na gusto niyang matulog at kumain. Ang bida ay nagsasabi sa kanya na siya rin ay nagtrabaho ng husto ngayon. Ang mga ilaw sa kalye ay nagbibigay liwanag sa mga kalye. Sinabihan niya si Lily na ngayon araw ay kakain sila ng madami hanggang sa gusto nila,
Inalok ng bida si Lily na kumain sa laman ng kanyang puso. Mayroong maraming mga kahon ng manok sa mesa. Si Lily ay tumingin sa mga pagkain na may gana sa kanyang mga mata at ibinubulalas na hindi ito panaginip. Itinaas niya ang kanyang mga kamay gamit ang mga binti ng manok at bumulalas na gusto niyang manghuli muli ng mga snail. Ang bida ay umiinom ng inumin mula sa baso, ay galit na ibinagsak ang baso sa lamesa, nagmumura at sinabi na ang ganoong lasa ay sulit na hanapin. Si Lily ay napako sa sumpa ng bida, at nang kumagat siya sa manok, naisip niya na ito ba ay isang bagay na dapat sabihin sa tuwing kakain ka, kaya, ginaya niya ang bida at nagmura. Ang bida nagulat sa inasal ni Lily ay naibulwak ang kanyang iniinom. Ang bida ay pinunasan ang kanyang mukha at sinabi kay Lily na ito ay isang masamang salita, kaya hindi niya ito dapat gamitin. Tinanong ni Lily ang bida kung bakit hindi niya magawa, dahil ginagamit niya ito. Sumagot ang bida na, gayunpaman, hindi niya ito masasabi.